Delivers, pag-usapan naman natin ang mga negosyong hindi nakiuso pero matatag pa din. Yes, sobrang dami na natin nakita na negosyo na uso-uso, nakiuso, pero ngayon wala na, di ba? Pero meron tayong mga negosyong nakita na matatag pa rin. Pero meron tayong mga negosyong matatag pa rin kahit hindi nakiuso. Ano nga ba ibig sabihin ng hindi nakiuso? Ito yung hindi nila binago kung paano nila ginagawa yung mga products nila. Ganun pa rin yung process. Ito yung kung paano yung way of producing it, ganun pa din. Kung ano yung ingredients nila before, ganun pa rin. Hindi sila nakiuso. Marami kasing negosyo na nagiba ng timpla, nagiba ng ingredients, pero nawala, di ba? Hindi rin pumatok. Halimbawa, naalala niyo yung balot, di ba? Yung balot nananahimik siya eh. Kinakain natin siya ng ganon, tapos kain lang. Binabalatan lang. Di ba bigla siyang inihaw? Inihaw yung balot. Nung una, patok. Yan, tinikman ko pa din yan. Naganap pa ako ng ganon eh. Pero nawala din siya. Okay? So, tingnan natin yung mga negosyong hindi nakiuso pero matatag pa din. Buhay pa din. First, tingnan natin lechon manok and lechon baboy. Lechon manok, nawala ba? Nandiyan pa din, di ba? Halos bawat kanto may lechon manok. Pangalawang tanong ko, binago ba ang timpla? Ganun pa rin, di ba? Iniihiyaw pa rin ang manok. Iniihiyaw pa rin ang lechon. Pero buhay pa din. Never silang nakiuso. Pero buhay na buhay pa rin sila. Alright? Second po, mga kakanin. Ganun pa rin naman, di ba? Yung nabibilan mo sa palengke, yung nabibilan mo tuwing may occasion. Yung mga ino-orderan natin, ganun pa din timpla nila ng kalamay. Ganun pa rin ang suman nila. Ganun pa din yung lasa ng mga palabok o nung mga ino-order natin sa kanila. Hindi naman nila binaligtad ang latik. Hindi naman nila iniba yung kulay nung kalamay. Ganun pa din sila mula nung una, dumating ang pandemic, post-pandemic, at ngayon, the same. Pero, matatag. Alright? And, third po, bakery. Bakery, may pandilimon pa din eh. Nagbago ba? Si pandilimon, ganun pa rin. Soft pa rin siya. Nilalagyan pa rin natin siya ng peanut butter, sinasawsaw sa kape. Matatag, pero hindi nagbago. Hindi naman naging orange ang pandilimon. Hindi naman nila nilagyan ng kung ano-ano sa loob ang pandilimon o yung iba't ibang tinapay. Ganun pa din naman sa bakery. Ganun pa din ang process. Matatag, hindi nakiuso. Okay? And number 4, Topsy. Topsilog. Di ba? Di naman din iniba-iba ang laman ng Topsy. Ganun pa rin ang Topsilog. Pero mabili pa din. Kasi ang Topsilog, pwede mong kainin ng almusal, merienda sa umaga, tanghalian, merienda sa hapon, hapunan, merienda sa gabi. Ganun pa din si Topsilog, buhay pa rin. Bawat kanto, marami pa rin akong nakikita ang Topsilog. And coffee shop, traditional coffee shop, tumaan ang mga nauso mga milk tea, mga frap, and everything. Pero yung traditional coffee, bumalik pa rin tayo doon. Hindi sila nawala. Maybe tumikim tayo ng milk tea, tumikim tayo ng frap. Pero, bumalik pa rin tayo sa hot coffee. And hindi sila nawalan ng client kasi yung mga edad 40, 50, kami yon, dun pa rin kami, hindi kami nawala sa kanila. Alright? Delivers, madami pang mga negosyo na hindi nakiuso pero naging matatag. Kaya kung may negosyo ka ngayon, traditional business, at marami ka nakikita ng mga uso-uso, okay lang try natin, pero huwag mong kalimutan ang iyong traditional business. Ang gawin mo lang, dagdagan mo lang ang business channel mo o yung distribution channel sa business model mo. Okay? Hindi ka mawawalan ng benta. Hindi nakiuso, pero matatag. Marami pong ganyan. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.